ito pang pangyayari sa akin ito, biyaya na ipinagpapasalamat ko sa Diyos. Ako po ay na-slide sa motor dahil gawa po ang aking trabaho po ay car inspector po at motor ang gamit ko sa pagtatrabaho para pag sa traffic mabilis. Nasa lower lane ako sa truck lane. Itong space na ito, yung po yung emergency lane. Sa freeway po ito or expressway. Dito po bawal pumunta dahil ito ay emergency lane, police at ambulance at saka mga nasisiraang sasakyan lamang ang pwedeng pumunta dito sa side na ito. Slide na po ang motor ko pakaliwa. Kaya itong kaliwang clavicle bone ko po ang naapektuhan. Ito po ay yung buto na fractured. So, example, ito po yung buto, umangat po siyang ganyan. Kaya nung na-aksidente ako noon, na-slide yung motor ko pakaliwa, supposed to be, na-slide ako pakaliwa, dapat ang tilapon ng aking motor ay pakaliwa din. Ang mga sinusundan ko, nasa likuran ko mga truck, mga bus, malalaki talaga kasi ito, lang mahinang takbuhan, mga 80 km. Ang takbo ko noon 60 km lang dahil traffic siya. So imagine nyo, na-slide yung motor ko pakaliwa, pero natapon po ako dito. Dito po sa safe and emergency lane na walang dumadaan, nandito po yung position ng motor ko, tapos nandito nakaposition yung katawan ko, tapos kasunod yung aking cellphone. Kumbaga himala ng Diyos na parang ako ay hindi napahamak. Kasi kung dito ako na-slide, sigurado po wala na po ako ngayon dahil may ipit na ako ng mga truck na sinusundan ko. Kaya yun po ay isang himalang nangyari sa buhay ko sa pagkaka-aksidente. At pinagpapasalamat ko sa Diyos. Sunabot ko pa po yung cellphone at ako po ay sumandal sa pader. Saka po ako nagpa-picture sa mga dumadaang mga tao para ma-send ko nga sa manager ko na ako ay na-aksidente. And ayun, para pruweba na rin sa police report Mga kapatid, nung na-aksidente ako, nung na-slide ako, nakikita ko na sa paligid ko may mga dugo na. Kasi marami po akong scratch sa aking mga katawan. Ayan po. Meron pa po dito sa siko, meron pa po ditong sugat na talagang dumudugo. Ang feeling ko noon that time, hindi ko na maiangat yung aking kaliwang kamay. Kasi ang pakiramdam ko, akala ko may nakatusok sa aking tubo. May nakatusok sa aking tubo sa katawan. Pero hindi ko siya tinitingnan kasi nga naka-helmet ako and then baka lalo akong matakot. Kaya sabi ko, dasal na ako ng dasal. Panginoon patawad sa aking mga kasalanan at pagkukulang. Ayun, tumawag na ako ng ambulance. Tinawagan ko na yung manager ko. Ako nga ay na-slide sa motor at ako ay parang may injury. Yun ang pumasok sa isip ko. Alam nyo mga kapatid, dito sa patatlong beses na akong nabalian ng buto. Itong daliri ko na ito, bali na po ito. Itong part na ito, bali na rin ito. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo, yung clavicle bone ko po. Ngayon, pag ikaw nababalian ng buto, ang pakiramdam po niyan, within 1 hour, kikirot siya. Yung kirot niya, parang kumuha ka ng martilyo, tapos ibukbok mo ng malakas sa iyong buto. Ganun yung pintig ng kirot na mararamdaman mo. Mga kapatid, nung na-aksidente ako, wala akong naramdamang ganun. Dito sa pangatlong bali ng buto ko. Pero dito sa dalawa, sabi ko nga po, talagang parang pinupukpok ng martilyo yung sakit. Kaya sabi ko, naku, nag-aalala ako. Sabi ng HR ko, cover naman ng aking insurance, biyaya ng Diyos na nandito ako sa Saudi German Hospital. Ang aking patutuo mga kapatid, magmula sa pagka-aksidente ko na ako'y niligtas ng Panginoon, hanggang sa pangalawang panalangin ng mga lingkod ng Diyos na wala akong sakit na maramdaman. Alam nyo, naoperahan ako, na surgery ako ngayon lamang, Friday, 12 p.m. Friday, 12 p.m. ng hapon. Ako'y na-aksidente Wednesday. Kita mo, Wednesday, Thursday, and Friday. 3 araw.
ay hindi ako nasa surgery, pero hindi yung mga prayer nyo po mga kapatid ay aking pinagpapasalamat sa Diyos. At nagpapasalamat ako unang-unay sa Diyos. Ang surgery po ay tagumpay. Wala akong sakit na naramdaman or kirot. At sana po ay patuloy nyo akong ipanalangin na hanggang sa gumaling ay walang kirot po na maranasan ng aking pangangatawan. At tinataas ko sa Diyos ang aking mga pagpapasalamat at ibinabalik ko ang walang hanggang pasasalamat sa Panginoon. Glory to God. Glory to God. Praise the Lord. Di mo kailangan ipagyabang kung gaano ka kahusay magmaneho sa langsangan. Alam mo ba yung masarap ipagmalaki kanino man kung ilan beses ka nakauwi ng ligtas sa iyong tahanan at kung paano ka iningatan ng Diyos araw-araw.